Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1771. Dito sa article na to, dinidiscuss kung hanggang saan nag apply ang consensuality sa partnership contract. Kailan nga ba pinapayagan ng batas na maging oral ang form ng contract sa isang partnership at kailan hindi? Paano kung halimbawa kailangan nakasulat pero hindi nila sinulat? Ano mangyayari sa partnership? Saan nga ba ito nag apply? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1771. A partnership may be constituted in any form except where immovable property or real rights are contributed thereto, in which case a public instrument shall be necessary. So dito sa Article 1771, dinidiscuss kung ano yung form ng isang partnership contract, form of contract sa isang partnership. Kasi ang partnership, isa contract pa din naman. Ngayon, ang general rule natin, okay, sabi nga, ang partnership can be established in any form or constituted in any form. So, ibig sabihin, kahit hindi yan nakasulat, kahit yan ay salita lang, nagkasundo ang dalawang tao na gusto mag-partnership, may partnership contract na yung mga yan. Kasi in general rule, no form is required. No form is required. Therefore, it can be oral or written. Pero, ang problema, hindi ito absolute. Okay? Not absolute. Ibig sabihin, hindi ito nag apply sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, or sa lahat ng circumstance. May mga exception tayo. Yun yung nakalagay dun sa second one, except where immovable property or real rights are contributed. So, except immovable property or real rights are contributed. Ibig sabihin, kung ang iniambag ng dalawang taong gustong magtayo ng partnership business ay immovable property or real rights, yun yung kanilang inambag sa business nila or sa partnership contract, hindi na po pwede ang oral lang. It should be, kasi nakalagay, shall be necessary. Okay? Shall be required to be in public instrument. Yan. Hindi lang siya basta private instrument, nakalagay na dapat public instrument. O, pag-uusapan natin yan. Anong pinagkaiba ng private at saka public. Okay? So, define muna natin. Ano bang ibig sabihin ng real rights? So, pag sinabi nating real rights, kasi immovable property, madali naman nating maintindihan yan eh. Ito yung mga property na hindi mo pwedeng i-move. Sabi nga, immovable. Basically, ito yung mga lupa, yan, mga building, yan. Um, pero yung real rights, hindi tayo masyadong familiar dyan. Ano ba ibig sabihin ng real right? Ito yung karapatan mo sa isang bagay. It is a right that is connected with the thing. Okay? Right connected with a thing rather than a person. Okay? Ito yung karapatan mo sa isang bagay rather than a person. Okay? So, right connected with a thing. Ano mga example niyan? Example, ownership, okay? Use, karapatang paggamit, habitation, okay? Use of rock, yan, okay? And then meron din tayong mga real mortgage or pledge, yan. Pledge, and then real mortgage. So these are some of the example na even though hindi ka nag-contribute ng physical thing, pero yung karapatan mo sa isang bagay, yun ang kinontribute mo. Eh di, ayun, it can be served as a contribution. So therefore, kailangan naka-public instrument na yan. So going back, pag sinabi ng immovable property or real right na dapat na yun ang kinontribute, it should be in public instrument. What happened? What happens if hindi nila nilagay sa public instrument? Okay? Yung partnership na itatayo nila, void yun. Hindi yung kikilalanin ng batas na valid. Sasabihin ng batas, makulit kayo ha, kasi nga,
Kinakailangan 'pag nag-contribute kayo ng lupa or real right, kailangan nakasulat yan at kailangan nakanotaryo yan kasi public instrument ang required. O dahil hindi kayo nasunod, void yan. Okay? Pero kapag ang kinontribute lang, let's say si A, tsaka si B, nagtayo ng partnership. Okay? Ang inambag ni A is land. Okay? Parcel of land. Si B naman, ang kinontribute niya, 100,000 pesos. So, isang immovable at isang personal property. Okay? Itong land, isa siyang real property. Okay? Immovable yan. Tapos, ito namang 100,000, personal yan. Dahil merong isang lupa, kahit na isa lang ang nag-contribute, let's say 5 kayong partners, merong isang nag-contribute ng land. Basta may isa diyang nag-contribute, yung partnership dapat should be executed in public instrument. Okay? Yung partnership contract. Otherwise, pag hindi nila ginawa yan, the partnership will be considered as void. Okay? Eh what if halimbawa, si A nag-contribute ng sasakyan lang, hindi siya land. Okay? Tapos si B nag-contribute ng land, ng 100,000. Okay? So pareha silang personal property. Okay? Hindi sila immovable. Both of the things contributed were movable. Therefore, hindi kailangan naka-public instrument, pero pwede rin naman naka-public, pero hindi kailangan. Therefore, it can be any form. It can be oral, okay? It can be oral or writing. In the form of writing, it can be private. Ibig sabihin, pwede nilang ilagay sa kasulatan, pero hindi nila kailangang ipanotaryo. So, ibig sabihin, yung contract is binding lang among themselves. Okay? Hindi affected yung mga third persons. So, yun. Private instrument yun. Sila lang ang nakakalam nun. Pero pag inonotaryo mo na yan, affected na mga third persons dyan. Okay? So, yun yung ruling sa 1771. Pag hindi ka public instrument, titingnan ng batas yan na void. Okay? Ayan. At dahil void yan, wala siyang juridical personality. No juridical personality. Yan. Hindi siya nag-exist. Kasi wala siyang sariling pagkatao. Dahil void nga. Yan. So yun, dito nagtatapos yung 1771. Mabilis lang siya, no? General rule, ang partnership contract ay walang nire-require na form. It can be oral or written. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Kapag ang dalawang tao na gusto magtayo ng partnership, ang iko-contribute nila ay may kinalaman sa immovable property or real rights, hindi na siya pwedeng oral lang. Hindi na siya pwedeng basta lang laway or nagkasundo sila sa pag-uusap. Kailangan siya'y nakasulat na at yung kasulatan dapat ay nakanotaryo dahil public instrument ang nire-require. Pag public instrument, it needs to be notarized. Okay? For what? Because hindi na lang yun binding sa kanila, binding na yan sa lahat ng tao na kanilang itatransact. Okay? Pero pag private instrument, hindi kailangan nakanotaryo. Yun nga lang, basta wag silang magko-contribute ng immovable property or real rights. Okay? Otherwise, pag hindi nila pinpublic instrument yan, tapos may lupa or immovable property or real rights, i-void yan ng batas pag hindi nila ginawang public instrument. Okay? So, I hope meron ako nadagdag sa inyong bagong learning na magagamit na inyo sa inyong mga klase. Kung medyo naguguluhan ka, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. Laging sinasabi sa inyo, mag-aaral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!